O salamat sa laing higayon, makapaambit sa pulong sa Ginoo. So, mangaon na sa ta. Gigutom pa ba mo sa pulong sa Ginoo? Wala na mo gutuma, masakit to na mo. So, ang mutambal ana, pulong ragyapos Ginoo. Sige, atong di na ta magdaghang istorya, adto ta sa pamalandong sa pulong sa Dios. Atong ablihan atong Bible, there is Hebrews chapter 13 verse 5. Manindog ta palihog, manindog ta. Unya atong i-practice ang giingon sa Bible. Ecclesiastes chapter 5, nata sa balay sa Diyos. Be more ready to hear. Unya ipundo ang tiil. Keep thy foot. Sige, atong dungana pagbasa, Hebrews 13:5, ready go. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Mamalandong taan ang giingon sa Bible, conversation without covetousness. So man atong mensahe, no? Conversation without covetousness. Conversation means a manner of life, a lifestyle. So it means a lifestyle, a manner of life without covetousness. Magambuta, amahan nga langit noon, salamat kayo sa imong pulong nga tungod niini naluwas mi o tungod niini mutubo mi sa among pagkinabuhi ingon nga mga taong imong linuwas. Lord, tabangi mi nga dili unta mausab ang among kasing-kasing, dili unta kutkuton sa kagaw sa covetousness nga dako kay kadaot sa among Kristohanong kinabuhi. Dihugi Ginoo kining mensahe nga akong giandam. Holy Spirit, ikaw maoy magkontrol sa akong baba, magsulti ako sa mga pulong gikan nimo Ginoo, mahimong panalangin sa matag usa nga niya karon. Kini akong giambog pasalamatan in Jesus name. Amen. Salamat, maglingkod ta. So, conversation without covetousness. Our manner of life, no, kaning manner of life, conversation, our manner of life determines our quality of life. No? Kung sa'y klase sa pagkinabuhi, ang atong gi-practice, ang atong gi-adapt sa atong kinabuhi, dihapon magbase kung unsay kalidad anang imong kinabuhi karon. Kung malipayon ba ka, kung victorious ba ka, kung gainful ba ang imong kinabuhi, ginansya ba ang imong kinabuhi, nagdepende na sa matang sa kinabuhi, lifestyle, no manner of living imong gibuhat. O kitang mga Kristohanon sa una wa pa ta maluwas, ang atong manner of life puros gyud ibog-ibog, no? Covetousness, covetous. Ang natural nga kahimtang sa tao is covetous, no? Hakog ta. Gusto tag di ta gusto mo hatag, gusto ta dawat ta kanunay. Gusto tang mo asinso og dali, no? Gusto tang madato og kadali. Daghan kay ta gikaog kaibgan sa mga butang sa kalibutan. Gani ingon sa Bible, ang atong Ginoo sa una kwarta, dili gyud ang Ginoo. No, ang atong priority sa una kwarta. Apan karon nga naluwas na, dapat mausab ang atong lifestyle. Mausab ang atong manner of life nga magpractice ta anang giingon sa Bible, conversation or manner of life without covetousness. No? Kay sa Bible maot gyud ang dagan sa imong kinabuhi kung kutkuton ka sa kagaw sa covetousness. Gani ang Bible nag-ingon nga, unsa gani gingon sa 1 Timothy 6:6, godliness with contentment is great gain. But pasabot nga ang gainful lifestyle or ang blessed lifestyle kanang may pagka-Diyos nun, unya di lang may pagka-Diyos nun, kundi pagkakontinto. Kaya naa may Diyos nun pero dili kontinto. No? Og naa kay pagka-Diyos nun, godliness without contentment,
Usay ang godliness mabali na siya. Ang God kung mabali maunsa man madugliness. Usahay maura na rin tag-iro diri sa kalibutan nga kaon bisag murag tag-iro ba nga pamaak bisag kinsa, paghot bisag kinsa, no? Dali ra ta kitag kontra, dali ra ta gubot atong kinabuhi kay nawala na ang godliness with contentment, no? Og kani biyang covetousness kuyaw ni siya. Kuyaw ni giwarningan kita ni Jesus ani sa Luke 12:15 unsa gingon si Ginoo? Take heed, pagbantay, pagamping, and beware of covetousness. Kabalo mo kung saan ang pulong beware? Sa Bisaya na, pagbantay sa iro. So, daghan ay panulat na sa mga nairo, panulat na, beware of dogs. Daghang napakag iro kay wakasabot na. Ako sa una na, pakan kong iro, kay grade 1 pa man ko, di pa man ko kabalog unsa nang beware of dogs. Kay sa una, ang grade 1, abakada iman. Binisaya man kayo, wa may in English. So di ta kasabot mo na, pakan kong iro, kay naa dito'y beware of dog, wa man ko kasabot. Daghang kay mga Kristohanon karon na paakan sa iro nga gitawag covetousness. Kay wa pun magamping. No? Abi nilag okay raning covetousness. Kay kanira bang covetousness, mura ni siya kagaw nga mukut-kut nimo, mura siya cancer ba? Dapat nga sa lower stage pa ang cancer, stage 1, stage 2, kinahanglan kabalo na ka symptom, makadetect na kadaan. Kay kung ang cancer mo abot nag stage 4, na delikado na. No? Lisod na kay tambalan. So mosab na mga igsoon, kaning covetousness is a spiritual sickness of our heart. O kung di ka kabantay ana, dako kayong kadaot nga mahitabo sa imong kinabuhi. Munang giingon sa Bible, beware, beware, take heed, magbantay kita sa kaning gitawag covetousness. So, pila ka na nato karon ang seryoso gyud nga nagbantay ani, nagamping ani, no? Seryoso ba gyud ta nga maglikay gyud ka anang gingon sa Bible nga covetousness. Kay ang tinuod mga igsoon is a sad reality nga daghan kayong mga Kristohanon karon dili ta careful may tungod ani. No? Relax kay ta against covetousness. Muna usahay dali ra ta mailad sa mga scammers. No, daghang kayong scam karon. Og ang kasagara gyud nga mahulog sa mga scammers katong mga tao nga naay covetousness. Kay mao man ay lawgan sa mga scammers. No, ang mga scammers ang paon ana nila saban instant money, no? Instant millionaire. O kung ikaw sa imong kasing-kasing mao na imong gipangita nga gusto kang madali ra ka makwartahan, gusto kang madato dayon ka, no, instant money, mo manay paon sa mga scammers, di ba? Munang uban nga sige ra gyud kailad sa mga scammers. Sige ra kailad sa investment scam. Wa na ba investment scam karon? No? Tinuod biya na mga igsoon. Kani mga scammers, balik-balik ra ni sila, maura magihapon ni sila mga tawhana. Kung ilang modus, murag na matikda na, maghimo na po na silang laing modus, mubalik na to sila gihapon. O kung ikaw ang imong sakit nga covetousness, wala matambalid diha sa imong kasing-kasing, mailad na po kag-usab. No? Ilad na po ka. Muna nga kinahanglan nga tan-aw na to atong kaugalingon, atong seryoso ta nga magbantay aning giingon sa Bible nga beware of covetousness. O kaning sakita dili ra ris mga dato, ingon si Jesus Christ, where your treasure is, there will your heart be. Kaya ang covetousness, this is the love of money, the root of all evil. O usahay ang daghag kwarta, usa na sa temptation nila nga ang ilang kasing-kasing naka-attach na dayon sa kwarta. Muna doon ay mga dato nga mas mapalabihon pa nilang mamatay kaysa makuhaan ilang kwarta. One time ko no doon ay na-crash nga aeroplano.
7 minutes lang ang gihatag sa kuan nga maka-evacuate sila tanan kay nasunog ang Amerikano ang aeroplano. Pero ang ubang mga pasahero mubalik pa kyus aeroplano kay kuhaon pa ang ilang mga luggage ba, mga hand carry luggage kay unsa kay sulod ato. No? Muna nga suko kayo ang kapitan kay 7 minutes na lang ang kinahanglan pero ang mga tao hala mga abri ra gud gyapon. Why? Because of covetousness. No? Pakamatyan sa tao say ang kwarta tungod sa gugma sa kwarta. Apan ang covetousness dili lang ni siya sakit sa mga dato. Kitang mga pobre o ang mga pobre nga nagsigilag pangandoy, nagsigilag pangita nga maadunahan ka sa kalit nga paagi ug muna nga mahulog ta sa mga mangingilan. So muna no nga ingon gyud ang Bible, mas maayo gyud ingon ang Bible nga magtuon gid ta aning manner of life without covetousness. No, magamping kita ana kay daghang nga disgrasya, daghang napurdoy hinuon tungod sa covetousness. Nagdahom nga makwartahan pero mao na hinoy gipangwartahan. No? Ganon daghan mang mangalot og bulawan. Ang Yamashita Gold almost 100 years na ang milabay. Daghan lang yapo mangita sa Yamashita Gold. No? Ang hinungdan ana covetousness gyapon. Bag-o lang dunay duha nga namatay, nadunggan ako, no, natabunan. Ang pastor para bugin nagdala nila dito pangalot sa Bulawan. One time dunay niadto sa diguan, giadto ko, pastor, ako'y sekreto isulti niyo, pastor. Yung siya nga, ako'y amigo nga na detektor. Nya, sige mig pang-detect diri nga area, pastor. Ang detektor, usara mag-itudlo. Diha magin sa imong area itudlo, pastor nga naa diha. Nang atong kaluton, pastor. Bahin, ikaw magbuot saan pagbahin. Dito kuno sa balay na bato dito, naa diha ilalo sa bato. Pero ako siyang kinan, Brad, di ko mutuan ng kalot-kalot sa Bulawan, ha? Idaghan kong mga amigong pastor na matay na lang, wag ikakalot. Wala nga, ako siyang kinan. Sige, kung mangalot mo, kalot lang mo niya. Basta ayaw lang yung ko paapil sa finance. Di ko finance na. Ang ako lang, kanang buho nga inyong ikalutan, ako na himong buhos kasilyas. Mura na akong ginansya. Kanang Bulawan, inyo ra na, kung kakuha mo. Pero maghimot ka kasabutan, ha? Nga, kinaunsa mo diya, mga disgrasya mo diya, wako'y labot, ha? O pag humana akong sulti, ana, wala na sila di balik. Kaya ang ila diya to, ipapinance ko nila. Pero na ako'y covetousness, nagdamgo ko nga one of these days, makakalot kong Bulawan. Awa na, nailad na ko ito mga tawa na. So mga igsoon, delikado ning sakit nga covetousness. Daghan mo take advantage na to ani. Dayon, so, number 1, ato ta sa description of covetousness. Atong ila-ilaho ning mananapan ni kay moingon ta beware niya waday ta kaila. No? Unsa may description gihatag sa Bible aning covetousness or unsa may marka sa tao nga gikutkot sa kagaw sa covetousness. Tanaw na to atong kaugalingon, unsay symptom aning sakita kay basin ang uban nato basig stage 4 na imong covetousness ba. No? So, una mga igsoon, ang description sa Bible sa covetousness is discontentment. Discontentment. Munang ingon sa atong text kaganina nga let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. Kay ang tao nga gikutkot na sa covetousness, diskontento na ka sa tanan nga gihatag sa Ginoo nimo. No? Di na nimo ma-enjoy ang mga butang nga naa nimo. Di na nimo ma-appreciate ang mga butang nga naa nimo, ang imong gi-appreciate ang mga butang nga naa sa uban.
No? Mga buta nga nas uban. Muna usahay nga di nakapasalamat sa Ginoo. Muna usahay magsalugmoy ka kanunay kay ang imong mga pangandoy wa pagyud gihatag sa Ginoo. Ang uban mamasuko na sa Ginoo, di na mo simbag tarong, di na mag-active sa simbahan kay wa man gihapon ko panalangini. So munang uban magsigig window shopping. Unsa man ang window shopping? Kana bang mag-shopping ta pastor nga way kwarta, tanaw-tanaw lang. Pero na laing meaning sa window shopping. Kana bang sige kag pangablis imong bintana, li sa imong silingan. Agoy ang ilang 20 inches nga TV na 40 inches naman ang ako. 10 inches maghihapon. Window shopping, sige panglili sa silingan. Agoy ang ilang sakyanan, 4 wheels naman ang ako. 3 wheels naman gihapon. So man ang mga igsoon nga, sige kag ka-discontento, unya kaning discontentment, ma-discourage na dahin kag pagpangalagad sa Ginoo. No? Makahuna-huna na dahin ka nga, mangita kog shortcut ani, nga makaapas ko sa uban. So, muna nga, mahulog na dahin kas mga scammer, kay discontento man ka. So, kinahanglan nga, ang uban sad, tungod sa discontentment, magsigi kag kabalaka. Magsigi kag kabalaka sa mga panginahanglan nga wa pa moabot nimo. Kuy muskwila nagkulihiyo ako mga anak, asa man ko aning igasto, no daghan kay kasi kasamok imong ulo mo lang, sige kag pangaway sa imong bana, kay nadiskuntento na ka, nagikut-kut na ka sa virus sa covetousness. Munang sa atong teksto ingon ang Bible nga, be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Malimot gani ka ng saad sa Ginoo nga di ta ka pasagdan, di ta ka biyaan, pag-abutan ang imong need, ako ra nang isupply. Pero ikaw, wa pa gani maabot ang need, nagsige na kag kabalaka, nagsige na kag kaguol, no? Wa pa gani maabot ang mong panginahanglan. Sa una baya, huna-huna ko undang og pastor kay hapit na nagkulihiyo akong mga anak, magnegosyo sa ko ani, luoy ni akong mga anak di maka humagkulihiyo. Apan bisag unsaon ako paningkamot, wa gid panalangin is Ginoo akong negosyo. Munang Balikos Ministry, sa diyang mi Balikos Ministry, ang Ginoo mo'y naggamit og tao para mahumag eskwela ako mga anak. So pag abot sa need, moabot ra na tagaan ra kag paagis Ginoo nga mamit na. Ayon lang pagka-discontento kung asa ka karon, hulat lang sa panalangin sa Ginoo kay naay due time ang panalangin sa Ginoo. So bagbantay gid anang discontentment. Okay, dayon munang kung naana nimo karon, kinahanglan gid magampo ka sa Ginoo. Lord, usbar guni akong kasing-kasing. Usban niya kung kasing-kasing nga disiko kung gadiskontinto. Basi kamo mga trabahante diri sa SLB, wa na mo enjoy sa inyong trabaho. Ano man kay diskontinto na ta kanunay. Ano? Ay lang pagdali. Kay moabot ra na basta panahon na gyud nga panalanginan kas Ginoo, wa na makapugong ana. Hulat lang, hulat, be faithful lang gyud sa Ginoo. No? Godliness with contentment lang kay ingon ang Bible di gid ka magansya na. No, ipahiluna ra kas Ginoo. So, unya ang laing description sa Bible about kanang covetousness, dili lang discontentment, but desire for instant wealth. Gusto ka ba nga diya dayon ba daghang ka kwarta? Instant wealth. So, ingon sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, nga the love of money is the root of all evil. No, ang covetousness, grabe mong gugma sa kwarta, nga gusto ka diha-diha dayon makwartahan ka. No, di ka kahulat, gusto gid ka anang diha-diha dayon. Muna nga uban mutaya og unsa kay ni gawas nga numero sa sweet trees ganina buntag. So, basta ng uban niya, sige tayag luto ba? Luto.
Waway tayo gluto ninyo. So, gano'n man kaya ang tao gusto ng instant nga kwarta. Munang mutayag luto, mga number games, no, mga nagbaligya og paglaom nga dali ra ka madato. Muna one time sa Diguan dunay napandol, dunay nagsimba, unya kay nagwali man ko mahitungod aning luto-luto. Swertres. Munang wa na siya musimba kay aser man siya swertres. Aser man siya. Wa na siya musimba. Og abi ninyo, karon di na gid siya kasimba, bisag gusto pa siyang musimba, di na siya kasimba kay gitagaan siya sakit sa Ginoo nga sige na lang siya higda sa iyang katri. Pero bisag naghigda na siya siyang katri, maglisod na gali siya bakod, wag yapon mo undag aser sa swertres. Wag ra gyud gihapon nakakaton. No? Usay ang mga Kristohanon dugay kayo tudluan sa Ginoo. Muna usay dugay ta panalanginan kay before ka panalanginan sa Ginoo, i-develop sa imong kinaiya. Kinaiya sa dili ka bubuton sa Ginoo ng instant diha din makwartahan ka. No? Mobito ang mga Israelites, pwede man to silang dadon sa Ginoo sa land of promise nga pilara ka oras, pero gipabaklay sila dugay sa wilderness kay mingon ang Ginoo, I want to teach you humbleness. No, gusto sa Dios di i-develop sa atiman sa imong kinaiya. No, atiman sa kay moabot ra ng panalangin sa Ginoo kung andam na gyud ka. So mo na mga igsoon nga kanang mga makwartahan kag diha din makakwartahan ka, dili na kabubuton sa Ginoo, offer na siyawa. Offer na siyawa. Di ba si Jesus Christ, giingnan siya sa yawa nga, tanawa, kanang siyudad, ako nang ihatag nimo, basta mo simba ka nako. Tinuod biya itong offer sa yawa. Daghan biya mga tao karon nga giopera sa yawa na nga nakwartahan sila sa yawanong paagi, apan ingon sa Bible, kung ang imong kwarta dili panalangin sa Ginoo, the blessing of the Lord make it rich and add no sorrow in it. Panalangin lang sa Ginoo nga makwartahan ka, way dagang problema, way dagang sorrow. Pero kung di ganina panalangin sa Ginoo, daghan yung kasakit ana, daghan yung tunglo sa Ginoo ana. Muna nga maghulat lang tas panalangin sa Ginoo. Nahulat lang yun. Ay lang pagdali-dali kay kanang dali ka makwartahan, yawan una nga pamaagi. So diha sa Luke chapter 12, dunay usa ang kanang pag-ingon sa Ginoo nga beware of covetousness. Unsa gani background ana? Dunay usa ka tawo midul kang Jesus Christ na say problema, unsa iyang problema? Lord, tabangi ragog ko kay nga akong igsoon, di ko bahinan sa among kabtangan. Nag-away sila mga igsoon sa kabtangan. Nya kabalo ang Ginoo katumbayhana, di po to gusto magansi. Munang patabang siyang sulbad siyang problema, pareha sila. Nya kabalo ang Ginoo, pareha sila na ay covetousness. Munang miingon din Ginoo, beware of covetousness. Wa ko manis kalibutan aron manghihimo kong mangbahinay sa inheritance. Nya gihatag din niya ang example niadtong usa ka tawo nga napuno sa covetousness katong buang-buang nga dato. So usahay tungod sa covetousness, we want to be more of a taker rather than a giver. Di ta gustong kitay mo hatag. Gusto ta kitay mo dawat kanunay mo butong ang taong dato sa diha nga midaghan ang iyang abot sa yuta unsa may iyang gihuna-una, unsay plano niya. Wagin siya maguna-una nga, manghatag ko suban. Ang iya lang, ako, tigumo ni, padakan akong budiga. Ang iyang lifestyles, puro tigum, padaghan. Unya sa diyang nadaghan na, mingon din na kalag, magpahayahay na lang ka sa akong gitagana nimo. Ingon ana ang lifestyle sa uban. Puros tigum, way hatag-hatag. Og mo na nga,
padaghan sa tinigom o pahayahay dayon. Maunay pangandoy sa daghan kay mga tao. Dapat ka na nga pangandoy wala na sa tong kasing-kasing. Kung ikaw na anay Ginoo, no? So muna nga timanan nato ang gikamatyan ni Ananias ug Sapphira, suman kabitosnes. Sa diyang wa pa mabaligya ang ilang yuta, na challenge sila kan Juses, kay si Juses nagbaligya sa mga kabtangan, gihatag sa bulaton si Ginoo, awat-awat po sila. Baligya po tas tong yuta. Pansadyang nahali na ang ilang balay, nausab ang ilang kasing-kasing. Magtanaw nila, dako raman da ining atong gisaad sa Ginoo. No? Katunga na li atong ihatag ani. No? Tungod sa kabitosnes, nausab ang ilang offering. Mura po mga Kristohanon ba no? 1,000 pang offering, okay pa kayo? Pag-abot nag 100,000 naman ang tithes. Dako naman anugo naman. Kapalit naman tag motor ani. Muna nga usahay ang atong kasing-kasing, mausab ang atong hinatagan because of kabitosnes. No? Muna nga delikado ning sakit sa kabitosnes. Munang ato ta sa dangers of kabitosnes, no? Ang Biblia naglista gyud og daghan nga kakuyaw kung ang kabitosnes mukut-kut na sa imong kasing-kasing. Munang dunay ako nakita nga 5 ka dangers of kabitosnes, no? Di na nako ni ma-explain pagayo ang uban, pero ato ning timan-an kay delikado gyud sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 nagaingon diha, but they that will be rich fall into temptations and a snare, and into many foolish and hurtful lust, which drown men in destruction and perdition. Ay tulo ka danger of kabitosnes diha. Ingon diha nga number 1, fall into temptations and snares, no? Malitag ka, matrap ka, muna mailad ka, litag-ilad man mailad ka tungod sa kabitosnes. Imbis mangwarta ka, ikaw na yung nakwartahan. Imbis gusto kang madato, napurdo hinukag samot, kaya di man ka maghulat sa panalangin sa Ginoo, mangita man kag imong kaugalingong paagi. No? Ingon sa Bible, they that will be rich. Kanang ang kabitosnes kanang ikaw gyoy buot madato. Lahi man ang nag-agad lang kang padatuon ka sa Ginoo. O kanang ikaw gyoy gusto madato nga bisan Ginoo di makapugong nimo. Mangita gyud kag paagi nga madato ka. Kung ikaw nag-agad lang i-prosper ka sa Ginoo, sumangita ka sa panalangin sa Ginoo. No? Buhaton nimo ang mga butang nga gisulti sa Ginoo nga panalanginan ka, nag-agad man ka sa kabubuton sa Ginoo. Pero ang tao nga kabito siya gyud, way makapugong niya mao ginay number 1 nga pangandoy siyang kasing-kasing nga makwartahan siya. Og ingon sa Bible, sila nga they that will be rich will fall into temptations and snares. Mailad ka, matintal ka, mahulog ka sa daghang mga temptasyon sa yawa. Tungod kay ikaw manggi gusto madato. Dili man ka gusto kang padatuon sa Ginoo. No? So, muna nga delikado gid ay malitag ta, munang mailad ta sa mga scammers kay nasulat naman na sa Bible, ang tao basta puno sa kabitosnes, masnare gid siya, malitag gid siya. Okay? Dayon munang ingon sa Bible, let your conversation without kabitosnes. Unya ikaduha, ingon diha, foolish and hurtful lust. Puros ni sila letter F. Kung mag-eskwela ta ang atong grado, puros letter F, sabot pasabutan na, di kita ka-graduate. Di kita ka-pasar, failure kita. So, kaning dangers of kabitosnes, puros ni letter F, fall into diverse temptations and snares, unya, foolish and hurtful lust,
kanideng tao no kung maigos kabitusnes murag kag buang-buang. Foolish, no? Takaragag una-una. Di ba kani mga tao nga sigig damgo makakalot og bulawan, murag buang-buang no. Sag asa lingi, marka man na. Treasure man na. Ha? Sag unsalay pang bukbukon kay treasure ko no. Ha? Sa himini sa una dunay membro nga inses pastor, iampo ko pastor kay nakoy nakita nga bato na ay marka. Usa di siya kasimba kay naggabi din siya binukbukay sa bato. Kay nako noy bulawan sa ilalo, namatay na lang siya. Nabukbukan na lang iyang bukton. Wa gyud sa kitag bulawan. Una, usahay murag mabuang-buang ang tao tungod sa kabitusnes. Di na mo simba usahay. So, muna mga igsoon, bantay ta ng kabitusnes kay foolish, unya, heartful lust. Kaibog nga, maunay ka. Daghang mga ma-hurt ka, masakitan ka tungod sa maong pangibog. Muna daghan na nga aksidente, nga tambak ka, nga matay, nga purdoy because of kabitusnes. Dayon, ikatulo, ingon diya, drown in destruction and perdition. Nalumsan. Pero di ka malumsan kung way daghang tubig. So, flooded and drowned in destruction and perdition. Dili lang di ay tubig ang makalumos, ang kwarta makalumusan. Si Ananias o si Sapphira namatay, nalumos sa kwarta. Si Akan, ang iyang pamilya, na alaot, nalumos sa kwarta. Mga ginikanan, pagbantay gid mo, di lang raba kita di ay mag-antos kung natay kabitusnes. Ang ato sa tibuok pamilya, nag-antos sama sa pamilya ni Akan. Yung Ginoo nga ayaw hilabti ng bahandi, kay gitunglo ko na nga bahandi. Na di bahandi tinunglo sa Ginoo. Magdala nagdangan sa imong pamilya, magdala nagdimala sa imong pamilya. Pero tanaw ni Akan, panalangin naman kanugon ba ni, bahandi naman Manang sikrito, siya kuha, sikrito. O tungod adto, napildi sila sa gubat, ipangita kinsa hinungdan si Akan. No, si Akan napaakan sa iro nga kabitusnes. Munang amping gid taon ta, di ta mapaakan sa mga Akan. So, dayon, anita sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Ika-upat nga F sa danger of covetousness is faith error. Magkasinayop na ang imong gituhuan tungod sa covetousness nga nasa mong kasing-kasing. Si Soriano, sige, pandaot sa baptis, kanang baptis, miniina kay sige, walig tithes, pangwarta ng tithes. Doon na po'y uban, ibalhing Soriano. Aanit ang Soriano kay walay tithes. Hadlok sa tithes ganuman, kabitusnes. Pero si Soriano, wala kuno'y tithes, pero kung mag-birthday siya, tanang membro, maghatag o gift kang Soriano. Muna na dato Soriano, gift good, tanan good, mahatag gift niya. Pero sige siya pandaot sa tithes. Nga ang tithes para manas buloton sa Ginoo, di man na para sa pastor. Pero ang mga membro day patago niya para siya. So, muna mga igsoon nga, ang uban di na mo tuog tithes. Adto nas dili mo tudlog tithes kay why? Nahadlok nas tithes. Why? Ang ano nahadlok? Because of covetousness. No? Si Kibuloy, doon na siya gitawag full-time miracle workers. O sa may doktrina ni Kibuloy sa iyang mga full-time miracle workers, mag-full-time sila o pamaligya, mag-full-time sila pagitag kwarta para ihatag tanan kang Kibuloy. Nya, bisag sila, magdaot sila, di nila kuhaan, di sila patambalan Kibuloy, kaya para rani sa, niya gitawag sila miracle worker, kay milagro kuno nang mamaligya kag puto unya makagather kag minilyon parang Kibuloy. So muna mga igsoon, nasulat na sa Bible 2 Peter 2:3 nga ang false teachers, ang marka sa false teachers covetousness, nga
himuon niyang merchandise ang mga tao, murag ang mga tao niya muna himuon niyang makapangwarta siya, pinagis mga tao, murag mga baligya niya mga tao, gamito niya aron makakwarta siya. Mao na ang marka sa false teachers, covetousness. Unya, ang ikalima, mga igsoon, ka nag-ingon sa Bible nga, purge themselves with many sorrows. Murag itusak-tusak nimo ang imong kaugalingon. So, para maliter F, ato na inon, force a whole of sorrow. No, imong gibuhuan, gibangagan ang imong kaugalingon sa daghang mga kasakitan. No, nawad-an hinon kag panalangin, no, nagantos na hinon ka tungod sa covetousness, kay napuno ka sa utang, mo nang uban mo balhin nag Pinoy-anan kay daghang kay maningil. So, muna mga igsoon, daghan kaayong kadaot sa covetousness. Munang sakto gyud ang Bible, beware of covetousness. Pag-amping yun, pag-amping. Patyag yun, ingon sa Colossus 3:5, mortify therefore your members. No, patya ni siya. Unsa man ni? Apil sa listahan, covetousness, which is idolatry. No, gisumpayan gining covetousness, idolatry. Kaya nga naman, ang kwarta na ang imong Diyos sa imong kinabuhi. Munang ukiran nimo di mo simba basta na'y kwarta. Piliun nimo ang kwarta kay sa Ginoo. So, nahimo nimong Diyos ang kwarta. Munang, unsa man pagpatay sa covetousness sa atong kasing-kasing, Romans 8:13, through the Spirit, do mortify the deeds of the body. Salamatan na Holy Spirit. Ang Holy Spirit mo'y makausap sa atong kasing-kasing. Kung nakita nimo na kay symptom sa covetousness nga nagkagrabi, go to the Holy Spirit. No? Yung sa Bible, patya na, pinagi sa Holy Spirit. Muna yung sa Bible, be filled with the Holy Spirit. Sa umran, pangaywas Ginoo, Lord, pun akos imong balang Espiritu, patya ning gugma sa kwarta, patya ning covetousness nga nasa kong kasing-kasing. One time si Peter, ingon siya, I go fishing. Atong panahon na, giatake na si Peter sa kagaw sa covetousness. Apan bisitaan siya sa Ginoo, gipangutanan siya sa usa ka heart-searching question. Mingon na Ginoo, Peter, lovest thou me more than this? Gihigugma mo pa ba ako, Peter, labaw aning isda? Kay enjoy na kay Peter sa pangisda. Enjoy na kay siya, nigbalik siya siyang kinabuhi kaniadto. Asa siya nag-enjoy? Na-discourage na siya, kaya nakasala siya, gilimod niya ang Ginoo. Giatake siya sa sakit sa covetousness. Apan salamat, kiingnan siya sa Ginoo. Peter, lovest thou me more than this? Gihigugma mo ba ko, labaw aning sakayan, labaw aning dagat, labaw aning fishing, nga enjoy ka karon? Salamat ang pangutana sa Ginoo. Midulot sa kasing-kasing ni Pedro. O na-renew ang iyang kasing-kasing, o maingon siya sa Ginoo, Lord, thou knowest that I love thee. Hinoon, lahi man itong tubag ni Peter o pangutana sa Ginoo. Ang pangutana sa Ginoo, Peter, agapaw thou me, agapilab ang pangutana sa Ginoo. Apan ang tubag ni Peter, Lord, thou knowest that I phileo thee. Pero honest man to si Peter. Kabalo siya nga, di siya takos, maingon, I agapaw thee, Lord, phileo. Pasabot na gihapon ang iyang kasing-kasing sa Ginoo. Gusto gihapon siya mo padayon sa pagpangalagad sa Ginoo, bisag na-discourage siya. Apan gisulti niya, Lord, I want to love you. I want to love you. Maybe this evening, mga igsuon, ikaw giatake na ka sa covetousness. Kung sa ka nga stage ng imo karon. Ayok madunggan pa nimo ang pangutana sa Ginoo, lovest thou me more than these things nga imong gi-desire. Ayop ang imong tubag karon sama sa tubag ni Peter. An honest reply, Lord, I want to love you. I want to love you. Basta sa itong pagtapos, mga igsoon, mga tayo oras, ato kunong kantahon ang kanta nga gisulti ni Peter sa Ginoo. Manindog ta palihog atong kantahon, no? Sorry kay murag nilapas man tayo ko gamay. So, let's sing this from our heart. Ato ingnon ang Ginoo, Lord, pagpabilin ka sa akong kasing-kasing. I want to love you more than these things. Okay, ready? Sing.
Modern time has brought us many comfort. People live in wealth and luxury. But the Master still asks this question: Lovest thou me? Lovest thou me more than this? Lovest thou me more than this, my child? What will your answer be? Oh, precious Lord, I love thee more than all of these, more than wealth, more than fame, more than this world. Lord, nakakita ka sa among kasing-kasing. Lord, patya Ginoo ang kagaw sa covetousness nga naglihok pag-usab dinhi kanamo Ginoo. Amahan tudloi kami sa pagkakuntinto sa mga butang nga imong gihatag, nga amo ning i-appreciate, amo ning i-value. Ug Lord, mangita lang mi ug maghulat mi sa imong panalangin. Di lang mi magdali Ginoo, kay ang magdali nahulog sa daghang litag sa dautan. Lord, wala na untay mailad sa mga scammers namo because ang among kasing-kasing naay nagtago nga covetousness. Lord, usba nga among kasing-kasing Ginoo. Nga okay ra namo Ginoo, dili imi madato basta nakakanunay sa among kinabuhi. Labaw pa kas kwarta Ginoo. Kontento mi sa among relationship nimo. Dili namo ni ibaylo kwarta Ginoo. Lord God, cure the spiritual sickness of covetousness nga nasa among kasing-kasing. Nga dili ka namo ibaylo sa bisan unsang butang sa kalibutan Ginoo. Magbuhat lang mi sa imong ipabuhat namo. There will be a right time nga mag-ani mi Ginoo. Lord, bless ang matagusa nga niya karon. Kasama kang Peter, moingon gyapon mi, Lord, we want to love you more than all these things. Salamat Ginoo. In Jesus' name, amen.